Para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at peluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik po tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa bahagi po ng House Prosecution Panel ay tuloy-tuloy po yung aming paghahanda at yung pong mga definite timelines na ibinigay po ng Senate Impeachment Court, yung pong pre-trial proceedings sa gitna po ng Hunyo at yung pong start po ng trial ng July 6, no? Ay pinaghahandaan po namin. So dito sa nakaraang mga araw, nagaganap na po yung mga mock trials para sa each and every article of impeachment. So nagsasanay na po yung pong mga public at yung pong mga volunteer private lawyers po namin para po dito. Minarapat din po ng House Prosecution Panel na hindi po mag-submit ng formal reply doon sa non-answer ng ating pong pangalawang Pangulo. Ang isasubmit lang po ng House Prosecution Panel ay manifestation dahil tingin po namin wala naman pong sinagot kahit ano ang ating pong pangalawang Pangulo point per point doon po sa articles of impeachment na ibinigay sa kanya. So naghahanda ho kami towards pre-trial. Lahat po ng mga ebidensya ay pinipinal. Lahat po ng mga dokumento ay pinipinal. Lahat po ng mga witnesses ay mapipinal po para pagka nagkaroon po ng pre-trial conference kasama po ng Senate Impeachment Court at ng kabilang panig ay handang-handa na po ang prosecution panel. Nabanggit yun na naghahanda na kayo sa impending trial. Anong posibilidad na magkaroon ng trials? Baka dalawa ang impeachment courts. Well, ang pagtingin naman ho natin sa bahagi po ng House of Representatives, meron na pong pag-recognize doon po kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. At ang tingin naman ho natin, hindi ho mangyayari na magkakaroon po ng magkahiwalay po na trials sapagkat iisa lang naman po yung grupo na meron pong kapasidad na makapag-convene una ng plenaryo, pangalawa ng Senate Impeachment Court. Wala pong iba kundi sa pangunguna po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. No? So I think that point needs to be made, no? Kasi nga siya lang ho yung pwede ho yung grupo lang ho niya yung pwedeng magbukas dahil siya po yung merong bilang para ho makapag-convene ang Senate Impeachment Court. Kapag nakapag-convene yung lehitimo sa pananaw ng House of Representatives na Senado na impeachment court, paano po mariresolve yung problema ng arithmetic? 16 ang kailangan, samantalang ito ay lalabindalawa o posibilidad na hahanggang 13. Yung conviction at acquittal naman ho, malayo po ang usapin nito. No? Ang pagtitiwala naman ho namin, pagka nailatag po ng maayos, yung pong lahat ng ebidensya laban sa pangalawang Pangulo, tingin ko marami naman pong mga makukumbinsi on both sides of both the new majority and the new minority to convict the Vice President. May ginawang pagdinig. At sabi na iba, hindi lang pagdinig, may coaching pa nga na ginagawa. At ito parang, sabi ng iba,
ito raw yung tunay na issue. Sabi naman ng iba, mukhang tinatarget yung nasa House Prosecution Panel at may iniligtas na dating isinangkot. Pero mukhang nakaligtaan ang banggitin ng pangalan dun sa kanilang recital na nakaraang araw. Well, yun po yung malinaw sa bahagi po ng House Prosecution Panel. Talaga pong yung pong pagpupulong nung pong nakaraan ay targeted to discredit the House Prosecution Panel para pag lunsad nung pong trial, meron pong credibility questions hanging over the prosecution. Pero balikan ho natin yung pong kwento ng mga Marines. Halimbawa na lang po sa akin, nung Feb po lumabas yung affidavit. Pero minsan hindi ako nabanggit sa listahan po na yon. Hindi ba? At i-reiterate ko today, I was never mentioned in that affidavit at parang hinabol na lang yung pong pangalan ko during that meeting with the 18 Marines. Kahit kailan, kahit saang panahon, kahit saan mang lugar, wala po akong natanggap na maleta. At hindi ho makakapigil yung pong ganito pong slander laban sa House Prosecution Panel sa pagtutuloy sa paglalantad ng katotohanan sa Senate Impeachment Court proceedings. Impeachment trial is coming. At kahit ano pa ho ibato ng 18 Marines at kung sino man ho na sumusuporta sa pangalawang Pangulo, tuloy po yung impeachment trial, we will not be deterred. The evidence will be presented on the bank accounts, on the AMLAC transactions, on each and every piece of evidence needed to convict the Vice President. Kung walang stenographer, walang staff ng Senado, walang secretariat dun sa ginawang pagpupulong ngayon, sila ay hinog na hinog para sampahan ng kasong slander or libel, di ba? Walang proteksyon, na walang pribilehyo na sa clout ng kapangyarihan ng Senado. Tama po ba? Tama ho, kasi ang nangyari ho ng Webes, Blue Ribbon cosplay. Hindi ho ba? Parang may mga nagpapanggap ho doon ng mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap ho roon ng mga witnesses. Pero again, wala hong full secretariat doon. Wala hong stenographer doon. Wala hong actual na oath na nangyari po ron. Hindi ba? So, tama yung binanggit, they will be subjecting themselves to cyber libel and slander. But more importantly, again, the challenge to them is to go to the Blue Ribbon Committee on Monday. Kasi doon po, meron full secretariat. They will be subjected to an oath. They will be subjected to full congressional scrutiny. Ulitin po nila lahat ng mga sinabi po nila doon para ho matanong na maayos, para masagot po na maayos.